Ang Ace of Pentacles ay kumakatawan sa mga biyaya ng mundo, kalikasan, yaman, seguridad at isang maligayang buhay. Sa video na to, aalamin natin ano nga ba ang gustong sabihin ng baraha na ito. Sa mga ibang baraha, makikita natin kung paanong madalas ay hindi natin napapansin ang magic o hiwaga ng buhay dahil masyado nating itinuturing na normal o ordinaryo ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Nakakalimutan na nating hanapin kumbaga yung hiwaga na natural sa buhay. Pero sa Ace of Pentacles, itong biyaya mismo ng buhay ay ibinibigay o hinahandog ng kapalaran sa ating hardin. Yung hardin natin ay kumbaga isang lugar na sagrado sa atin at protektado tayo mula sa kaguluhan ng labas. Ideally, this is society itself. O kumbaga ang sibilisasyon na nabuo natin bilang sangkatauhan na nagbibigay sa atin ng proteksyon at security sa buhay. Dulot nito, nagkakaroon tayo bilang mga tao ng kapasidad para gamitin ang resources na available sa atin in nature. Kumbaga, through innovation and work, we give order to nature for our own benefit. So, spirituality teaches us, to see magic in the mundane, sa kalikasan man o sa sibilisasyon mismo. At nasa sa atin na kung ipagpapatuloy nating tahakin ang karunungan na kailangan nating makamit. Ito ang sinisimbolo ng mga bundok sa baraha, ang pagkamit ng higher learnings in life o pag-akyat sa panibagong perspektibo. Kapag nag-hike ka sa bundok, tapos tumingin ka sa pinanggalingan mo, you see a higher perspective of the view below. So, ito ang tinuturo sa atin ng Ace of Pentacles ni Rider-Waite. Kung may matututunan ba tayo sa biyayang matatanggap natin at kung may maiko-contribute ba ito sa enrichment ng buhay natin. Kumbaga, how will we use the Ace of Pentacles bestowed in our garden to pursue greater things? So, even though swords ang nagsisimbolize ng reason sa tarot card or wisdom, kumbaga, maaaring ang pentacles din in this context, ang sinasabi ng baraha kasi, ay paano mo mapapalago yung mga blessings na binigay sa garden mo, di ba? So, in a way, possible na yung blessing na ito kasi ay it comes in the form of information, 'di ba? Na meron tayong matututunan, na merong bagong ipapahiwatig or ibibigay na sitwasyon or pangyayari or kaalaman sa atin ng kapalaran or ang universe. So ngayon, kung nasa sa atin na, 'di ba, kung anong gagawin natin sa blessing na ito because it's a gift. Kumbaga, i-cultivate ba natin ito? Itatanim ba natin ito sa garden natin? Tapos, palalaguin ba natin to? Meron ba itong maitutulong sa buhay natin? So, yun ang sinasabi ng kwento na pinapakita ng Ace of Pentacles sa baraha na ito. So, ito rin ang pinapakita ng arch. Diba kung makikita natin, merong arch itong garden na to. Pinapakita ng Ace of Pentacles kasi na kapag handa na tayo, palaging may daan patungo sa katotohanan. So, 'di ba makikita natin na yung arch, yun yung lagusan kumbaga patungo dun sa mga bundok. Tapos katulad nga ng sabi ko, yung bundok ay ang sinisimbolo niya is yung higher perspective na makukuha natin sa pagtahak ng patutunguhan natin. So, kung titingnan nating mabuti, actually, ang sinasabi ng Ace of Pentacles ay merong ihahandog or ibibigay na biyaya o regalo sa iyo ang universe. Pero, nasa sa iyo ang desisyon para kunin ang biyaya na ito. At nasa sa iyo kung ano ang paggagamitan mo sa biyaya na ito. Tatanggapin mo ba siya? Tapos gagamitin mo para to pursue greater things.
So yun yung nais niyang sabihin. It's urging you or encouraging you to take the next step. Hanapin mo yung lagusan papunta sa greater things. Pursue something else. Use what you've been given by the universe to enrich your life. You have to leave your sanctuary at one point kasi syempre, hindi ka naman pwedeng forever lang na nasa garden mo. There's an entire world out there for you to explore. So yun ang gustong sabihin sa'yo ng Ace of Pentacles. Merong ibibigay sa'yo ang universe, pero you have to step out into the world and do something with what you've been given. Kung titingnan naman natin dito sa The Naked Heart Tarot, makikita natin na itong deer or yung usa, nasa ulo niya yung pentacles. So, 'di ba, alam nga natin na may personality ang bawat mga tarot cards. And itong The Naked Heart Tarot, wala naman masyadong kwento na pinapakita yung baraha. So kumbaga dapat alam talaga natin kung ano ba ang gustong sabihin ng Ace of Pentacles. So in this case, pwedeng ang interpretation natin is pinanghahawakan ng deer yung gift ng universe sa kanya. 'Di ba ang antlers ng mga usa, yun yung ginagamit nila for protection para they can fend for themselves out in the wild. So, potentially, kaya nandun sa antlers niya yung Ace of Pentacles kasi pinoprotektahan niya itong biyaya na to. Tapos, nasa crown niya yung Ace of Pentacles kasi nga, it can symbolize something like knowledge, 'di ba? Kaalaman para mapalago mo yung circumstances ng buhay mo. Something that you have learned that was taught to you by the universe para makatulong when you venture out into the wild. So, ito namang si Marseille's card, mas lalong wala ding kwento. Pinapakita niya lang yung Ace of Pentacles. Kaya, kailangan alam talaga natin yung gusto niyang sabihin. And yun nga, it's urging you to go out there and na use this gift that you've been given by the universe wisely. So, ano naman ang ibig sabihin kapag in reverse na ang Ace of Pentacles? So, kapag ang Ace of Pentacles ay nakabaliktad, nagpapakita ito ng mga panganib o mga struggles surrounding material resources. Dahil mas bukas ang ibig sabihin ng baraha na ito sa maling paggamit. So, kumbaga, it focuses on usage, how you use it, diba? How you use what you've been given. So, may potential na sinasabi itong baraha na ito, may potential na ma-misuse mo yung binigay sa'yo. Kumbaga, pwedeng simbolo ito ng mga negatibong epekto ng kayamanan, 'di ba? Sabihin na nating financial gain or material wealth. Pag naka-reverse ang Ace of Pentacles, marahil lang sinasabi niya ay merong misuse of these physical resources, itong material wealth na to. Yung kayamanan mo, hindi mo ginagamit ng maayos. Hindi siya nakaka-enrich ng buhay mo. So, it might symbolize selfishness, 'di ba? Pagiging makasarili. Or pwede ding merong matinding competition surrounding this wealth that you have. Pwede ding it's about trust, 'di ba? Parang loss of trust or pagkakawalan ng tiwala. Pwede din naman na tungkol ito sa labis na pagdepende sa security at comfort. Kumbaga, kung babalik tayo dun sa garden ng Ace of Pentacles kay Rider-Waite, kapag naka-reverse na siya, pwedeng ang gusto niyang sabihin ay nandun ka na lang sa sanctuary mo. Ayaw mo nang lumabas sa comfort zone mo. Siyempre, hindi ka na nagko-contribute out into the world. Ayaw mo nang mag-venture out and pursue greater things. Kumbaga, when talking about financial wealth, kumbaga, hino-hoard mo na lang yung pera mo or hino-hoard mo na lang yung resources mo. Hindi mo na ginagamit yung biyaya sa iyo ng universe.
So, minsan kasi, yung hardin ay pwedeng mag-represent ng protection, di ba? Kung galing sa ibang tao or mga pangyayari, it can mean na you have security inside this sacred space of yours. It's your comfort zone, yung sanctuary mo nga. So, ito yung nagtatago sa atin mula sa mga problema sa buhay. So, kung baliktad ang Ace of Pentacles, ang ibig sabihin nito na kumbaga tapos na or malapit na matapos ang protection, yung security na meron ka. At kailangan na nung tao na harapin ang mga problema sa labas. They have to face their fears. They have to step out into the world and venture out into the wild. So, in reverse, maaari rin itong magpahiwatig na yung tao na to ay ayaw niyang umalis sa comfort zone niya. So, pinanghahawakan niya yung protection. Katulad siya ng hermit in reverse. Isang tanda ito na hindi pagiging handa, na hindi ka pa ready or hindi ka pa mature enough. Or yung tao na to, hindi pa siya mature or hindi pa siya ready maging independent, lalo na mula sa mga magulang. So, sa ibang pagkakataon, ang Ace of Pentacles na nakabaliktad ay pwede ding magpahiwatig na na-realize na ng tao na to na oras na para lisanin niya ang comfort zone niya. So, in this case naman, itong tao na to, siya na mismo yung naka-realize na it's time to, go out there. Diba? It's time to leave their safe space. So, it's like the Eight of Cups na oras na para maglakbay patungo sa mga bundok ng karunungan. Yun ang sinasabi ng barahan na ito. Ganun din naman kapag naka-reverse, diba? Kung makikita natin itong The Naked Heart Tarot, makikita natin na yung deer, diba? Kapag nakabaliktad siya, yung antlers nakakapit dun sa Ace of Pentacles. Parang ayaw niyang bitawan talaga kasi mahuhulog or mawawala. Tapos, iiwan na siya ng blessing. Parang ganun. So, ayaw niya talagang bitawan. So, in a way, ganun din yung sinasabi ng Ace of Pentacles na hindi pa siya ready bumitaw in reverse. Or, na-realize niya na talagang tama na. It's time to let go or maybe not let go. It's time to go out into the wild and face the world, diba? Venture out and pursue greater things. Hindi yung nagho-hoard ka ng wealth tapos ayaw mo na umalis sa sanctuary mo. Yun ang ibig sabihin ng Ace of Pentacles in reverse. Sa susunod ulit, please like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa tarot cards at kung anong ibig sabihin ng bawat baraha.